Magkakasama natin si Oriental Mindoro Governor Homerlito Bonds Dolor. Magandang tanghali po sa inyo, Gov. Magandang tanghali din po sa ating mga kababayan. Gov, unahin na po namin itong nasirang road dike. Ito po ba yung inireklamong substandard na flood control project sa inyo pong probinsya? Bahagi po ito pero hindi po ito yung specific. May mga nasira pong road dikes namin, lalo na yung mga earth dikes. Ito po yung mga lupa, yung mga bato na inipon namin para magsilbing temporary dikes ng mga areas na gap pa rin hanggang ngayon na hindi pa nalalagyan ng flood control structures ng DPWH. Ito pong mga nasira, ito pong road dike na nasira, sabi nyo parts of it, kailan po ba yan nagawa, natapos? May pananagutan pa rin ba dyan or pwede pa rin bang habulin yung mga contractors nito? Ngayong bumigay nga po yung bahagi ng road dike? Meron pa ma'am kasi nasa warranty period pa naman yan. Kaya pinapa-investigate lang natin sa DPWH at sa Provincial Engineering Office yung particular portion na to para ma-determine yung year of construction at saka anong portion ma'am at magkano yung portion na nasira. Gaano po kalaki ba yung nasira po dito sa road dike? Hindi naman ganun kahaba yung sa structure, ang mahaba ma'am na nasira yung mga earth dikes. Pero yung earth dike po, ay mayroon po bang responsable doon? Wala ma'am, kasi yun ma'am yung ginagawa ma'am ng LGUs na using our local equipment, mga heavy equipment, tinatabi ma'am yung bato at saka yung mga graba papunta po dun sa tabi and then they will serve as temporary dikes. Wala ma'am itong structure, walang semento talaga, walang bakal kasi ito'y bato lang ma'am talaga. Kaya nga po nung gumawa kami ng master plan on that at nirequest natin ito kay Secretary Vince last year, meron kasi ma'am 3 gaps sa pagitan ng mga ginawang flood control structures na gusto namin matakpan kasi naging useless din ma'am yung flood control structures. Kasi may gap, yung isa ma'am 200 meters, yung isa 700 meters, yung isa 2.1 kilometers. So every time na may tubig, doon ma'am sa mga gaps na yon, sa mga butas, doon lumalabas yung tubig. And remember, water that is focused produces power. So yung power ma'am na yun, pag dumating sa mga bahay, pag dumating sa mga palayan, wasak ma'am talaga. So, ano ho ang naging tugon ba doon kung last year pa po ay nai-request kay Secretary Vince na at least man lang itong sabi nyo nga, 3 po yung butas or yung gaps na magawan man lang ng paraan? Yun ma'am, temporary ginagawa ma'am ng local government. Actually, may commitment naman si Secretary Vince last year na hahanapan nila ng fund, yung lalo na yung maikli na road gap. And then, may commitment din po siya na magpo-provide ng DPWH ng fuel subsidy para yung inner third ng river, ma-rechannel namin at 30 meters by 3 meters ang lalim para yung water dire-diretso naman sa gitna. Kasi ang problema po sa laki na ng river, kung saan-saan siya humahanap ng dadaanan, kailangan siya maibalik sa dati niyang natural course which is at the middle of the river. Yun nga lang po, nagigatan po kami ng release ng fuel assistance. May initial commitment na po sa aming 11 million o hindi pa po actually na-release. But the total cost that was discussed last year for the 9.1 kilometers na kailangan siya ma-rechannel is around 1.2 million. Kaya lang ma'am, yun ay wala pang crisis ang crudo noon. I don't know how much ngayon ang cost na noon. But kahit magkano muna para lang nasimulan yung pag-rechannel, we will appreciate that so much. Gov, sa mga oras po na ito, kamusta naman po ang panahon dyan sa inyong probinsya? May mga lugar pa rin po ba o bayan na may baha? Yes, but thanks be to God kasi mainit na po siya today. Out of the 82 flooded barangays, 4 na lang po ang flooded as of today. Ito po yung mga barangays sa San Andres Ilaga, nag-iba to Santiago at nag-iba uno sa bayan ng Nauhan. And all other barangays po, nag-subside na yung baha. Ito po, nitong mga nakaraang araw na malakas po ang buhos ng ulan, kinailangan bang ilikas ang ilang pong mga residente sa probinsya? At so far, Yes, kung 4 na lang po yung flooded area, ay marami na hong nakauwi sa kanilang mga tahanan from the evacuation Yes, centers? ma'am.
Yes, ma'am. As of today po, ang nasa evacuation center na lang namin is 24 families or around 57 individuals. Samantalang yung outside of evacuation, ito yung mga nasa kamag-anak, mga nasa ibang structures, 71 families na lang, ma'am, or 240 individuals. Most of our evacuees nakauwi na po sa tahanan nila. Naging sapat naman po ba, Gov, yung relief goods ng inyong probinsya para tugunan yung mga apektado nitong pag-ulan at pagbaha? Sa inyo pong assessment, gaano karaming pamilya po ang naapektuhan? Around 6,423, ma'am, yung families or equivalent to 23,440 individuals. Ito, ma'am, yung directly affected. Sila yung, as in, nasa baha na area. Kaya lang, hindi pa na-account dito, ma'am, yung mga na-stranded na hindi makadaan doon sa mga baha na area. May mga initial, ma'am, na napagbibigay na ginagawa yung LGUs. Ang provincial government naman, ma'am, prepare na rin ang pambigay ngayon na ang mga areas ay subsided na ang baha. Makakapunta na kami doon sa mga area where the food packs are very much needed. May datos na ho ba kayong hawak sa lawak ng pinsalang idinulot nitong mga pag-ulan? Initial estimate, ma'am, ng isang hours around 15 million na sa agriculture. We are now doing the rapid assessment para naman sa infrastructure and other damages. Pati yung dagdag doon sa agriculture kasi yung damage, yun yung immediate. Kaya lang yung losses, which is the computed income supposed to be kung hindi nagkaroon ng pagbaha, hindi pa, ma'am, nakukompute yun. But definitely it will be big. Ano-ano pong sektor yung pinaka-apektado, Gov, dyan po sa Oriental Mindoro at paano po sila tinutulungan ng provincial government? Agriculture, ma'am, ang number one. As always, ma'am. At saka dalawa, yung immediate po, yung mga houses na nasira, pinapases lang namin ilan talaga yung damaged houses, partially and totally, para mabigyan, ma'am, ng dagdag na tulong. Katulad kahapon, when I visited the area in Nauhan, so meron, ma'am, totaling 2 bahay na damaged doon. Sa Puerto Galera, 12. So ito yung pinapagawan ko, ma'am, ng process ngayon kung saan ma-release namin immediately yung housing assistance para makapagsimula ulit yung mga may-ari ng bahay. But definitely, hindi na pwedeng dun, ma'am, sa dating area nila gagawa kasi flood-prone area. So kailangan naman silang mailipat para siguraduhin na sa susunod, hindi naman sila maapektuhan. Kasi totally damaged, ma'am, namin is 14 and as of now, partially damaged namin ng 61. So around 75 houses. So lahat naman po ng apektado ay natutulungan naman po, na-asistihan naman po ng provincial government, Gov. Hindi pa, ma'am, nararating yung iba, but definitely, ma'am, for the rescue operations, yes. Yun, ma'am, food packs, yun, ma'am, yung aming nire-reach out ngayon para yung hindi pa nabibigyan ng barangay o ng munisipyo, yun naman po ang mabigyan namin at saka ng DSWD. Sabi nyo nga po, gumanda-ganda na yung panahon, ano, dyan po sa Oriental Mindoro. Pero sabi rin po ng Pag-asa, oo, today hanggang Sabado, medyo huhupa, hihina, magkakalma ang habagat. Pero pagbalik daw ng Linggo, this coming Sunday onwards, ayan na naman ang habagat. Ano po ang paalala nyo sa inyong mga kapatid natin dyan po? Sa experience po natin na pag naghahabagat ang baha ay dumadating sa sobrang dami ng ulan, lumalamot ang lupa. So una, yung mga nasa area na possible lang soil erosion, sana po ang ating mga kababayan umiwas na pagdating ng panahon na nag-uulan na naman, umevacuate na po tayo as mandated by our barangay disaster offices. Ganon din naman po yung mga flood-prone areas natin, hindi na po natin iintayin pa na nandyan na yung tubig saka tayo lilikas. Pag sinabi po ng barangay ng MDRR na lumikas na, lumikas na. And thirdly po, pakiusap din lang po, mag-imbak na tayo ng mga provisions natin for food items para kung araw na hindi makalabas dahil sa baha, meron na tayong initial food items at hindi na natin ito po problemahin pa. Marami pong salamat sa inyong oras, Oriental Mindoro Governor Humerlito Bonds Dolor.